Daan-daang militante ang nagprotesta kasabay ng paggunita sa International Human Rights Day ngayong araw. Sa Maynila, bumagal ang daloy ng trapiko dahil sa protesta ng mga militante. Mula sa Mendiola, may ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Rafi, patuloy pa rin ang protestang ginagawa ng mga militanteng grupo dito sa may Mendiola kahit na umaambon-ambon pa. At katulad na nangyari kanina ay apektado na rin ang daloy ng trapiko rito. Naging masikip at mabagal ang daloy ng trapiko kanina sa kanto ng Blumentritt, Espanya na magtipon-tipon ang mga militanteng grupo na nakatakdang magsagawa ng kilos protesta dito sa Mendiola. Habang nag-aabang pa ng mga kasama, inayos nilang effigy ng Pangulo, suot ang earphones na may disenyo ng American flag. Kaya raw mechanical ang effigy dahil imbis na solusyonan ng Pangulo ang problema, ay siya pa raw mismo ang naninira at nagpapalala ng sitwasyon. Simbolo naman ng earphones ng pakikinig lamang umano ni Pinoy sa mga Amerikano at hindi sa mamamayan. Alas 10:30 ng umaga na nagsimulang magmarcha ang mga militante papunta Mendiola at halos okupain ng 4 na lane ng kalsada ng Espanya dahilan para mag-traffic. Kasama rin sa naturang marcha ang daang-daang miyembro ng Grupo ng Karapatan Southern Tagalog na nauna nang nagsagawa ng protesta sa harapan ng bahay ni Pinoy sa Times Street kaninang umaga mag-aalas 6. Napasok naman nila ang barikada ng mga pulis na may bitbit na truck na nagsilbing stage at sound system. Isang malaking effigy naman ni Pinoy ang sakay ng isang tangke na minamaneho ng mistulang Uncle Sam. Ang barrel nito ay wrecking ball kung saan nakasabit ang ulo ng effigy ng Pangulo. Gamit ang spray paint, ilang miyembro ng grupo ang ipininta sa kalsada ang mukha ng Pangulo na may sungay. Sa ilalim nito nakasulat ang mga katagang Noynor Verdugo. Ang kanilang pagkilos ay sinabay sa ikas 65th International Human Rights Day. Sa kanilang talaan sa Southern Tagalog pa lamang ay meron na raw 21 political killings, 59 political prisoners at 4 na forced disappearances. Ang pinakahuli na raw ang nawala ay si Benjamin Villemo noong August 27 sa Dasmariñas, Cavite. Alam naman ang policy natin doon sa mga militante, sa bagay yung maximum tolerance. Kung totoosin naman, kung talagang anuhin natin yan, kung kumprontahin natin, alam natin marami lang masasaktan. Dapat igalang ni Noynoy Aquino ang karapatan ng mamamayan sapagkat si Noynoy Aquino ay patuloy na nilalabag ang karapatan ng mamamayan sa Timog Katagalugan. Kaya kami ay narito ngayong araw sa ika-65 taong deklarasyon ng pandaigdig ang araw sa karapatang pantao. Hindi nararanasan ng mamamayan na rehiyon ng Timog Katagalugan na igalang ang aming karapatan. Yung nakikita nyo sa aking likuran ngayon, ito yung kilos protesta na ginagawa ng mga militanteng grupo. At ngayon, pinalilibutan nila yung pangalawang effigy, yung pinakamalaki, at hinahanda na nilang sunugin ito habang hinintay muna matapos magsalita yung speaker sa may stage. Pagkatapos niyan, sisilaban na nga ito, simbolo nga daw ito ng kanilang protesta sa ating Pangulo. At yan muna ang latest mula dito sa Mendiola. Balik sa Rafi. Maraming salamat, Jay Sabale.